Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw, ituturo ko naman sa inyo is about object-oriented programming dito sa Python. So, gagawa tayo ng mga class. Pag-usapan natin kung ano yung class, kung bakit ba kailangan gumawa ng mga class, kung bakit siya importante sa programming. So, ngayon, umpisa na natin. Open nyo ang inyong mga editor. So sa akin, gumamit ako dito ng Atom na editor. At mayroon akong ginawang file. Ang pangalan ng file ay oop.py. So dito gagawa ako ng sample ng mga class. Pero pag-usapan naman muna natin kung anong ibig sabihin ng class. So yung class sa programming, para siyang blueprint ng isang bahay or kahit anong appliances or kotse, mga ganun. Ibig sabihin, para makagawa ka ng mga ganong bagay, kailangan mo ng blueprint or design. So same with dito sa object-oriented programming. Pag magkikreate ka ng kapag nag-create ka ng class, nagkikreate ka ng blueprint para makapag-create ka ng mga objects. Kasi dito sa Python or sa kahit sa anong programming language, binubuo sila ng maraming objects. So puro objects talaga to. Lahat ng mga ginagamit natin dito sa Python ay tawag sa kanila ay objects. Okay, for example, mag-create tayo dito ng isang object or variable. So makita ko ng list. List ng mga string. Ano lang. Tapos display natin yung kung anong type nito. Display natin kung anong type nitong mylist na to. So save natin at i-run natin. Okay, i-run natin. Ayan. So nakita nyo, sabi niya rito is itong mylist natin na object ay isang class din yan. So ang class niya ay list. Ang pangalan ng kanyang class ay list yan. So explain ko lang ulit guys, itong mylist na to, ito yung object natin. So para makreate siya, kailangan natin gamitin tong class na to, yung class na list, para makreate siya. So itong class na list, ito yung kanyang blueprint. So dahil meron siyang blueprint, makakapwede na tayo mag-create ng list. Yan. Ito siya. Yan, yung my list. So kahit hindi ako mag-create nito, pwede ko rin naman to i-print. Yan. Try naman natin yung iba. So kung integer, type natin 100. Yan natin. Yun. So pag integer, ang class niya ay ito, int. Yan. Int. So pala guys, pag nagkiklik kayo ng mga objects or variables kaya nito, mapapansin nyo, pag kiniklik nyo yung dot, maraming lumalabas. So yun yung mga method niya. Pag meron siyang ganyan, sabihin, ano siya, kung nagkikreate kayo ng instance ng class, so yan yung ibig sabihin galing siya sa class, kaya meron siyang itong mga method. Yun ang purpose talaga ng class. So para pwede kayo mag-create ng mga iba't ibang method.
So, kapag gagawa kayo ng mga malalaking application, so mas maganda gumagamit kayo ng mga class. Kailangan nyo mag-create ng mga class para mas maging organized yung inyong application. Try natin gumawa ng isang class na. So, paano ba gumawa ng class sa Python? So, madali lang yan guys. Type nyo lang ang keyword na class. Yan. And then, i-type nyo yung pangalan ng class na gusto nyong create. So, gusto ko mag-create ng class na phone. Yan. So, dapat nag-start siya sa capital letter. Tandaan nyo guys, kapag class dapat nag-start lagi sa capital letter. Yan. Tapos, open close parenthesis, tapos semicolon. So, wala mo na siyang gagawin tong class natin. So, type ko lang muna tong pass na keyword na to. Yan. And then, ngayon, i-display natin kung anong yung type niya. So, type nitong phone ay wait, save natin, patiran. Oops, gawin natin ng open close parenthesis, run natin. Yan. So sabi dito, ang phone na to is isang klase ng class. So yan, mapapansin nyo na siyang special method dito na main yan. So hindi ko muna explain yan, explain ko na sa mga next tutorial natin. So importante dito, nakapag-create tayo ng isang class. Ang pangalan ng class natin ay phone. Yan. Okay, burahin ko muna to. So mag-create tayo rito ng isang special method. So sa bawat class na i-create natin, dapat mag-create kayo ng ganito, yung init na method. So para ma-create nyo, kailangan natin gamitin tong keyword na def or def, tapos dalawang underscore, tapos init. Yan. So dalawang underscore din yung dulo niyan. Tapos sa loob ng init, type nyo yung self. Ano ba yung self na yan? So ang ibig sabihin ng self na yan ay tinutukoy niya yung buong instance nitong phone na to, yung buong class na phone. Yan ang tinutukoy niya, yung self, yung sarili niya. Yan. So default yan. So sa loob nitong init na method na to, dadagdag tayo ng mga arguments. So lagay natin dito yung okay, sabihin natin yung brand. Yung brand na yan, yung brand ng phone, kung anong klaseng brand siya, pwede natin ilagay dito as argument. Then sa ibaba niya, itong method na to, type nyo sa baba yung self that brand equals brand. Yan. Yan. So tinutukoy niyang brand dito yung brand na belong dito sa class na to. Itong brand na to, ito yan, kung nanggagaling yan dito sa argument, yung value niyan. So try natin mag-create ng phone. Brain ko to. P is equals to phone. Yan, try natin. At i-run natin, print natin to. Run natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Yun, so meron, sabi dito, meron tayong error. So may missing
the argument. So yung brand nawawala. So kailangan kapag tatawagin natin tong class na phone, kailangan natin dito magpasa ng ang value para sa brand. So yan, lagay natin dito yan, Samsung. Yan, tapos save natin at i-run natin ulit. Yan. So dito lang explain niya lang na itong class na phone ay na dito sa memory na to, memory location na yan. Yan, so nawala na yung error. So yan, sinasabi niya lang dito kung na valid class to at nandito siya sa memory na to, 00 na yan. So para ma-display natin yung brand, ma-print natin, so type, lagay nyo lang p dot brand. Yan, run natin. Yun, so lumabas na yung Samsung. Yan. So yan guys yung init na method. So bawat class meron siyang ganyang method. So record siya ma-create. So pag-usapan naman natin guys yung mga attributes. So mostly mga class attributes na yun nasa itaas, nasa pinakaunahan niya ng class. So dito pwede ako maglagay ng kunyari camera. Ayan. Equal siya sa 24. Sabihin 24 megapixel. Kunyari 24 megapixel siya. And then save natin. Try natin i-print naman yung attribute na yan. p.camera para malaman natin kung gaano kalaki yung kanyang camera. I-run natin yun. So na-print dito yung brand niya na Samsung at yung camera niya na 24 megapixels. So pwede kayo maglagdag ng maraming attributes dito. Ayan, dagdagan natin battery, siguro 5,000. Ayan, parang may yung kanyang battery. At lagyan natin yung kanyang RAM na ilang RAM ba to. So lakayan natin sa mga 120 gigabytes. Hindi, yun yung kanyang okay, yun yung kanyang memory. Malaki, no? 120. At yung kanyang battery yan 5,000. So display natin dyan. Battery at masyado pa lang malaki ito, no? Para sa maging RAM. Storage na pala yan. Gawa tayo storage. 120 gigabytes yan. Yung RAM niya 8 gigabytes lang.
Okay, save natin. So ito yung specs ng phone ng Samsung. Ayan. So, yun, na-print siya na lahat. So itong P, explain ko lang sa inyo guys. Ito yung objects at ito rin yung natawag nilang instance ng phone na class. So instance siya ng class na to na phone. So tandaan nyo yun guys, minsan nakakalito yan yung mga instance na yan sa mga objects. So object at instance, pareho lang naman sila. So itong P, siya ay instance ng phone na class yan. Tapos ito yung kanyang mga attributes, yung camera, battery, storage at RAM yan. Pero yung tapos meron siyang special method dito na init yan, at meron siyang argument na brand. So every time na tatawagin nyo tong or i-create nyo tong phone na class na to, kung mag-create kayo ng object gamit tong class na to, so dapat laging isasama nyo tong argument na brand. So lalagyan nyo ng value para ma-create nyo siya. So try naman natin mag-create dito ng methods. So same lang din, create tayo ng method dito. Nangyari ang method niya ay pwede kang mag-text yan. So siya ay nagre-return ng text send. So run natin to. Try natin tawagin tong text send na to, yung method na text p.text. Yan, save natin at run natin. Oops, meron tayong error. Okay, meron tayong error. So dito sa ating method dapat meron tayong argument na sub. So okay, run natin ulit. Yun. Okay, nag-run na siya. So hindi ko nalagyan ng print. Yan. Okay, buray ko muna itong iba. Save at i-run natin ulit. Yun. So yan, natawag na natin yung method na text. Yan. Sa method na text na to, ang ginagawa niya lang ay nagsasend ng text. Yan. Nagre-return siya nito. Yan. Run. And yan. Actually, pwede nyo ring baguhin guys yung value ng mga attributes na yan. So ngari p.dot yung RAM, baguhin natin, nataasan natin, gawin natin 16, at kapag printin ko yung RAM,
So yan, naging 16 na siya. So dito sa loob ng class na pawn, so 8 siya. Pero nung create natin yung instance niya, pwede nating i-override or baguhin yung value ng mga attributes. Yan. Pero pwede rin kayo mag-create ng method para bago yan, para pwede nyong baguhin. So kunyari create tayo dito ng set ram sub, yan. Tapos value, gawin natin, tapos dito type nyo self dot ram. So tinutukoy niya yung attribute na ram dito na nasa itaas. Tapos babaguhin natin yung value niyan. Ang bagong value niya ay ito. Tangin natin new value, yan. Okay, save natin. At dito guys, para matawagin natin yung method na set to ram. Yan. Tapos sa loob niya tatype niyo yung bagong value. So taasan natin, gawin natin 18. Yan. So mataas yung RAM niya. At i-run natin. So yun. So nabago natin yung value ng attribute na RAM. So naging 18 na siya. Yan. So yun lang guys. Sana practicein nyo mabuti itong pag-create ng mga class para masanay kayo. So sa umpisa medyo nakakalito lang tong pag-create ng mga class na to, at saka yung kung para saan ba tong object oriented na to, ng mga objects ng mga class na yan. So sa simula lang yan nakakalito, pero pag nasanay na kayo, madali na lang sa inyo yan. Basta lagi lang kayo mag-practice mag-program. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you sa mga next lecture or tutorial na gagawin ko.